pangalan po ng iyong bugtong na anak, kaming bayan mo sa panahong ito, sama-sama nagbuklod ang aming mga puso upang ialay sa iyo ang pinakamataas na pagpuri. Tanggapin mo po ang aming taos na pagpapasalamat. Lakip nito ang paghingi ng tawad sa mga kasalanang nasumpungan mo sa amin. Maawa ka po. Huwag mo sana kaming itatakwil. Mapagtsagaan mo pa sana kaming akayin hanggang sa matapos namin ang takbuhing inilagay mo sa aming unahan. Ama, bahala ka na po sa bawat isa sa amin. May kanya-kanya kaming mga pinagdadaanan sa buhay. Ikaw ang nakakaalam. Sana anuman ang sapitin namin sa dako paroon ng aming mga paggawa, makapanatili kami na nanghahawak sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming mga magkakapatid na laging maging magkakatulong sa pagmamalasakit, sa paggawa ng mabuti, sa pagtingin sa aming mga kapatid na mga nangangailangan, lalo na sa mga dukha, sa mga may karamdaman, sa mga may dinaraan ng mabigat na pasanin sa buhay na ito. Panginoon, ikaw ang aming tiwala na lagi namin sa lolo sa lahat ng panahon na kami ay nakakaranas ng mga kahirapan sa buhay. Sana wag mo kaming iiwang nag-iisa. Salamat po sa palaging pag-aliw mo sa aming mga puso sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming nauunawa at sa aming mga sama-samang paggawa. Ramdam namin ang iyong pagsama sa iyong bayan na nagmamalasakit sa paggawa ng kabutihan sa marami naming kapwa, lalo na sa aming mga kapatid. Sa iyo namin ihahabilin ang lahat ng aming mga paggawa at kapalaran. Lakip na sana'y masbasan mo ang aming mga panauhin na nakiisa sa pagkakatipong ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila. Minsan pa, buksan mo ang pinto ng iyong salita sa aming taga-akay, sa ikaliligtas ng aming mga kaluluwang mga magkakapatid. Bahala ka na po sa amin. Sa iyo namin itinitiwala ang lahat sa aming mga buhay. Mangyaring palagi ang kalooban mo sa aming mga magkakapatid. Maraming salamat po sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sinugo nga ika upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Kung nakita mo na papagaling ng may sakit,
kapatid na Rodel, yung mga apostol, sasabihin mo na, hindi na kayo nangangaral. Ganun ba, kapatid na Rodel? Hindi po dapat ganon kung matino isip. Tama, hindi nga matino isip talaga. Oo. Bakit? Ang Panginoon Kristo naglilibot, gumagawa ng mabuti. At ang isang ginagawa niyang mabuti, nagpapagaling siya, kapatid na Rodel. Opo. O kaya nga, kasama yun doon sa gawang mabuti, yung magpagaling ng mga may sakit eh. Opo. O, di ba? O, tignan mo, nasa 4:8 Gs. Basahin mo ng gawa. Nang magkagayoy si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, ay nagsabi sa kanila, "Kayong mga pinuno sa bayan at matatanda, kung kami sa araw na ito'y sinisiyasat tungkol sa mabuting gawa na ginawa sa isang taong may sakit, na kung sa anong paraan gumaling ito." Kita mo, no? Yun pala, kapatid na Rodel, ano? Yun palang kanilang pagpapagaling ng isang taong may sakit, ano? Mabuting gawa o hindi? Mabuting gawa po, Kuya. Mabuting gawa. Panginoon Jesucristo naglilibot, gumagawa ng mabuti, nagpapagaling ng may sakit. Kung kami ang wika, sinisiyasat ninyo dyan, talastasin ninyong lahat, sabi sa Gs, kapatid na Rodel, na ano? Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay, dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Nakita mo? Nagpapagaling. Opo, Tama. tama po. O isa sa ginagawa nilang mabuti, magpagaling ng may sakit. Tama po. Masama ba yun? Mabuting gawa po yun. Mabuting gawa yun. Magpagaling ng may sakit. Opo. 7:20-21, kapatid na Rodel. Basahin mo, ng Lucas. Opo. At pagdating sa kanya ng mga tao ay kanilang sinabi, "Pinaparito kami sa iyo ni Juan Bautista na ipinasasabi, ikaw ba gayaong paririto o hihintay namin ng iba?" Nang oras na yaon ay nagpagaling siya ng maraming may sakit at mga pagkasalot at masasamang espiritu. Kita mo? Kanyang pinagkaloobang, Mga kakita ang maraming bulag. kapatid na Rodel, nagpapadilat ng bulag. Opo. Pinagkakaloobang makakita yung mga bulag. Tapos, nagpapagaling siya ng maraming may sakit. At yun, mabuting gawa yun, kapatid Opo. na Rodel. Opo. Di ba? Kaya nga, dinadala pa sa kanya eh. Nung nalaman yung ganun ginagawa niya, sabi doon sa 5, basahin mo, 5:15 ng gawa, kapatid na Rodel. Opo. Na ano pat dinala nila sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga higaan at mga hiligan upang pagdaan ni Pedro ay maliliman man lamang ng anino niya ang sino man sa kanila. 16. At nangagkatipon din naman ang karamihang mula sa mga bayang na nga sa palibot-libot ng Jerusalem na nangagdadala ng mga may sakit at ng mga pinahihirapan ng mga karumal-dumal na espiritu at sila'y pawang pinagaling. Yan. At alam mo, nagiging daan yun. Opo. Bakit? 14. At ang mga nagsisisampalataya ay lalo pang nangaparagdag sa Panginoon ang mga karamihang lalaki at babae. Kita mo, kapatid na Rodel, ano? Amen. Nadadagdag yung mga sumasampalataya. At napapadagdag sa Panginoon. Ano isang gawaing ginagawa nila?
Nagpapagaling po ng mga may di, sakit. hindi basta pangangaral lang, ano? Opo, kuya. Kasama yun sa pangangaral nila. Nangangaral sila, lumilibot, nagpapagaling ng mga may sakit. Opo. Yan, kapatid na Rodel. Kaya nga, dinadala sa kanila yung mga may sakit. Kaya lang alam mo, yung pagpapagaling na ginagawa nila, tingnan mo, sabi, Gis ng Mateo 1, kapatid na Rodel. Opo. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Yan, kapatid na Rodel, tignan mo, no? Binigyan sila ng kapamahalaan. Tama, Opo. kapatid na Rodel. Tama po. Yan. Nakita mo. Oh. Ano sabi sa 7? Opo. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo. Oh, wala na kayo ibang gagawin. Ganun ba? Hindi po. Oh. Ano gagawin? Magsisipangaral. Na mangagsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Yan lang, wala nang iba. Hindi po. Ano, kadugtong? Sa 8. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit. Mangagpabangon kayo ng mga patay. Mangaglinis kayo ng mga ketong. Mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Ayan, kapatid na Rodel. Oh. Nagpapagaling sila, pero di sila nagpapabayad. Bakit? Ipangaral nyo, tapos magpagaling kayo ng mga may sakit, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Ayun na naman yung pagbibigay. Oo nga po. Babalikan na naman. Paano mo ibibigay? Di alam na natin kung paano ibibigay, kapatid na Rodel. Opo. Kaya, yan, alam mo, yung ginagawa nila nun, kahit na nangangaral sila, pero kasama sa ginagawa nila, nagpapagaling sila ng mga may sakit. Di ba? Sa paglilibot nila, tignan mo, para hindi ka isang punto lang, para solid, Brother Rodel. Opo. 4:23, 24 ng Mateo. Opo. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Kita mo, kapatid na Rodel, Opo. Di ba? Kaya alam mo, nagdala yon ng tuloy. Sa 24. At lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria. At kanilang dinadala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman at ang mga pinipighati ng sari-saring sakit at pahirap at ang mga inaalihan ng mga demonyo at ang mga himatayin at ang mga lumpo at sila'y pinagagaling niya. Kita mo, kapatid na Rodel, Opo. Lumaganap yung pagkabantog niya sa buong Syria. Dahil naging bantog, ano ang isang pagkabantog? Kasi dinadala sa kanya yung lahat ng mga may karamdaman, yung mga pinipighati ng sari-saring sakit at pahirap, yung mga inaalihan ng mga demonyo, yung mga himatayin, yung mga lumpo, at sila'y pinagagaling niya.
Ba? Paraan pala yun, ano, kapatid na Rodel? Tama po, Kuya. Ayan. Malinaw. Oh, edi malinaw yan, kapatid na Malinaw, Kuya. Rodel. Malinaw. Ngayon, eto ngayon, kapatid na Rodel. Bakit ika? Kayo ba ika, nakakapagpagaling? Teka muna, balikan natin, sabi, di ba, kapatid na Rodel? Doon sa mga apostol, ano sabi doon sa 18, kapatid na Rodel? Mangagpagaling kayo ng mga may sakit. Mangagpabangon kayo ng mga patay. Mangaglinis kayo ng mga ketong. Mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Di ito, no? Ipinapabigay sa kanila. Opo. Ano yung pinapabigay sa kanila, kapatid na Rodel? Yung tinanggap po nila. Yung tinanggap nila. Opo. At yung tinanggap nilang walang bayad, Ibibigay nilang walang bayad. ibibigay nilang walang bayad. Yan, kapatid na Rodel. Opo. Oh. Ngayon, ano sabi dun sa 3:6 ng gawa? Datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Kapatid na Rodel. Ibigay ninyong walang bayad. Ano ibibigay mo? Yung tinanggap po nila na walang bayad. Tinanggap nila na walang bayad. Kaya, sabi ni Pedro, pilak at ginto, wala ako. Datapwat ang nasa akin, siya kong ibinibigay sa iyo. Ano yung nasa kanya na ibinibigay niya, kapatid na Rodel? Yun pong tinanggap niya, Kuya. Na ano, sabi ngayon? Na Tuloy. Sa pangalan. Ni Hesokristong taga Nazaret, lumakad ka. Lumakad ka. Yan. Bakit? Kasi tumanggap sila nun. Opo. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Kuya. Opo. Tinanggap nila, ibinibigay nila. Opo. Kaya nga, ang sabi, kapatid na Rodel, ni Pedro, ginto, pilak, wala ako Opo. Yung nasa akin, siya kong ibinibigay sa'yo. Ano ba ang tinanggap nila? May kaloob sila ng pagpapagaling Opo. Binigay sa kanila yung kapamahalaan na ano sabi, magpagaling kayo ng may sakit. Yan. Magpabango kayo ng mga patay. Maglinis kayo ng mga meketong. Palabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap niyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Yan. Liwanag, kapatid na Rodel? Opo. Kaya, nung may lumalapit sa kanya, pilak at ginto, wala ako Yung nasa akin. Ba't nasa kanya? Tinanggap po niya. Tinanggap niya. Binibigay ko naman sa'yo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Ba't nila nagagawa yon, kapatid na Rodel? Kasi binigay po sa kanila yon. Tinanggap nila. Yan. Meron sila. Meron sila. Opo. Meron kaloob sa kanila na makapagpagaling sila. Opo. Ngayon, ano ang sabi ng Biblia, kapatid na Rodel? 12:27 tayo ng unang Korinto. Opo. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala,
saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Yung palang pagpapagaling, kapatid na Rodel, ano yon? Kaloob po. Kaloob pala yun. Ano? Opo. Ngayon, anong sabi sa pagpapatuloy? Lahat bagay mga apostol? Ano sagot? Hindi po. Tapos, Lahat bagay mga propeta? ano sagot? Hindi rin po. Tapos, Lahat bagay mga guro? Hindi rin. Lahat bagay mga manggagawa ng mga himala? Hindi rin po. May mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat? Hindi rin po. tatanungin kita, kapatid na Rodel. Opo. Ikaw ba, may kaloob ka na pagpapagaling? Wala po. May kaloob ba tayo ng pagpapagaling? Wala po. Wala naman tayo nun eh. Hindi naman yun kasama na sa kaloob natin ngayon. Mga himala. Hindi naman yun ang kaloob sa atin eh. Bakit? May kaloob ba lahat na pagpapagaling? Hindi po. Wala naman eh. Hindi naman lahat mayroong kaloob na pagpapagaling. Kapatid na Rodel. Opo. Kung hindi naman lahat may kaloob na pagpapagaling, tayo, wala naman tayong kaloob na pagpapagaling. Paano naman tayo magpapagaling? Di ba? Pero kapatid na Rodel, ano ba ang sabi, ulitin natin, ni Pedro, 3 at 6 ng gawa? Opo. Datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Yan. Di sila noon, nag-iikot, nangangaral, gumagawa ng mabuti, at isa doon, nagpapagaling ng mga may sakit. Bakit? Kasi may kaloob sila na pagpapagaling. At dahil may kaloob sila na pagpapagaling, yung tinanggap nila, ibinibigay din nila. Opo. Kapatid na Rodel. Opo. Kaya sabi ni Pedro, pilak at ginto wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Ano ang isang nasa kanya? Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Bakit? May kaloob siya nun Opo. na mapalakad niya yung pilay. Opo. Na makapagpagaling sila ng mga may sakit. Ayan, kapatid na Rodel. Kaya, yung nasa akin, nasa kanila yung kaloob na yon, iyon ang ibinibigay ko sa iyo. Ngayon, sabi ka ninyo, lumilibot, nangangaral, nagpapagaling ng may sakit. Kayo ba'y nagpapagaling ng mga may sakit? Wala naman yung kaloob na yun sa amin. Opo. Kaya, yung kaloob na pagpapagaling, wala sa amin. Datapwat, ang nasa amin, ang ibinibigay namin sa inyo. Anong nasa amin na ibinibigay namin sa inyo? Sabi ni Pablo, may kaloob siya kasing pagpapagaling. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Sabi ni Pedro. Sabi ni Pedro, sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Bakit? May kaloob siya na pagpapagaling. Yung nasa kanya, ibinibigay niya. Kami, wala naman kaming kaloob na pagpapagaling. Ano naman ang nasa amin? Yun ang ibibigay namin. Amen. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo,
na taga Nazaret, sa karangalan ng Diyos na tumawag sa amin, ayan ang wheelchair, Yes! umulong ka. Ayan ang tungkod, lumakad ka. Ayan ang saklay, lumakad ka. Ayan ang nebulizer para gumaling ang hika mo. Ayan ang gamot para ikaw gumaling sa iyong sakit. Bakit? Sapagkat ang kaloob na pagpapagaling wala sa amin. Pero may gamot kaming nasa amin. Yes, amen. Pwede naming maibigay. O ngayon, kung umiikot naman tayo sa iba't ibang lugar, mga kapatid, nagbubunot ng ipin, ng gagamot, yung mga doktor, nagbibigay ng mga may sakit. Bakit? Kasi yung nasa amin ang ibinibigay naman namin sa inyo. Di ba mga kapatid? Sa tulong ng Diyos, kaya umiikot tayo sa iba't ibang panig ng mundo, ipinangangaral natin ang salita at ibinibigay natin kung ano ang nasa atin. Kaya alam nyo mga kapatid, sa bawat ngayon bibigyan mo ng wheelchair, para mo na rin sinasabi, kaloob na pagpapalakad, wala kami. Ang nasa amin, ibinibigay namin. Tanggapin mo ang wheelchair na ito. Sa pangalan ni Kristo, sa karangalan ng Diyos na tumawag sa atin. O ngayon, mali. Hindi po, kuya. Kapatid na Rodel, bakit? Noon ginagawa ng Panginoong Jesucristo, ginagawa ng mga apostol, nagpapagaling sila ng may sakit. Bakit? May kaloob sila nun ngayon, tayo naman, kung sinabi ni Pedro, pilak at ginto, wala ako. Nagkataon naman, pilak at ginto, meron kami. Siya naman naming ibinibigay sa inyo. Ang prinsipyo kung ano yung nasa iyo, naibibigay mo. Ano ba meron tayo? May pambili tayong wheelchair, may pambili tayo ng gamot, kahit na marami sa atin ang mahirap, sa tulong at awa ng Diyos, kung ano yung nasa atin, siya nating ibinibigay. Kaya lang, natutunan natin ngayon kung paano natin dapat na ibigay ang mga ibinibigay natin. Kung yung nasa atin, ibinibigay natin. Kasi yun ang sinabi ni Pedro wala siya ng pilak at ginto. Pero yung nasa kanya, ibinibigay niya. Paano niyang ibinibigay? Siyempre, ibinibigay niya yun dun sa panuntunan na kung paano ang dapat na pagbibigay. Dahil alam ni Pedro na lalong mapalad ang magbigay kaysa sa tumanggap. Na ang nagbibigay dapat magbigay na masaya. Na ang nagbibigay dapat magbigay ng magandang loob. Ano ibig pong sabihin, mga kapatid? Sa atin ngayong pag-ikot, sa paggawa natin, na kung meron tayo, yun ang ibinibigay natin, dapat gawin natin sa panuntunan ng Diyos para tayo ay lalong maging mapalad. Kaya maisip mo ngayon, Brother Rodel, pagka nasa iba't ibang lugar tayo nakakarating, ano man ang ginagawa natin ngayon, para mo na lang ding narinig si Pedro. Kaya lang, hindi naman tayo kapareho ng kaloob ni Pedro. Opo. Dahil hindi naman lahat may kaloob na pagpapagaling. Pero kapatid na Josel, kagaya nga noong nararating natin dyan sa inyong lugar, sa Latin America, hindi ba? O ano ang nasasabi ng ating mga kapatid mula sa North America,
nakasama sa mga medical mission. Kaloob na pagpapagaling at himala, wala kami. No, kapatid na Josel, ibinibigay namin sa inyo kung ano yung nasa amin. Ito reseta, ito ang gamot. No, binibigay namin sa inyo. At sa awa naman ng Diyos, yun namang ginagawa natin na yon, kahit na binili natin, kapatid na Rodel, kapatid na Josel, tayo nagbayad, pero ibinibigay nating walang bayad. May bayad ba yun, Brad Josel? Pagka pumupunta tayo sa mga iba't ibang medical mission? Totally free po, Kuya. Ang lahat po ng ating pinagkakaloob, mga ibinibigay. Napakasarap po sa kalooban. Ito pong iyong sinasabi, Kuya. At naalala ko po, sinabi mo na po din yan at nirelay po namin yan sa ating pong mga beneficiaries dyan po sa ating Mediquida. This is MCGI Cares, mga kapatid. Kasi yun nga po, may wheelchairs tayo, may mga gamot, Kuya, na pinamimigay, saklay, tungkod, mga nebulizer, lahat po ng assistive devices, pati na nga po yung mga eyeglasses na yan. Talaga pong na-overwhelm kaming mga magkakapatid nung i-relay po namin yung sinabi mo. Actually, napanood po nila dun sa video mo yun Kuya. Sabi nga po ng Kuya, kami po, wala namang kaming kapangyarihan na magpagaling ng may sakit, hindi kagaya nila Pedro, no? Napalakad nga ni Pedro yung pilay Pero niloob po ng Diyos na kami ay makarating sa inyo. Hindi na natin kayang patubuin yung naputol nyo ng paa, matagal nang wala kasi naputol na dahil sa diabetes, mga ganyan po Tapos, ang nasa amin po, siya naming ibinibigay sa inyo. May kaunti pong nakayanan ang MCGI, ang Members Church of God International. Hindi po namin kayo kayang palakarin, pero magkakaroon po kayo ng mobility dahil may wheelchair po na niloob ng Diyos na ibigay sa inyo sa pagkasangkapan sa mga kapatid sa Iglesia ng Diyos. Kuya, salamat po sa Diyos, natutunan nating ibigay kung ano po yung nasa atin. Masayang ibinibigay, magandang loob na ipinagkakaloob, meron pong elemento ng pag-ibig at ng awa na hindi po yan kailanman nawala sa lahat ng charity works na ginagawa natin. Kaya po, masayang-masaya po dyan. Totoo po yung sinasabi nyo Hindi naman po natigil ang pangangaral. Actually, kasalukuyan po dyan, Kuya. Nandyan po ang pangangaral niyo, yung mga nakikita nyo dyan, mga kapatid. Habang nga pong sila po'y nag-aantay ng kanilang oras para sila po'y matingnan. Kasi nasa pila po ang marami Libo po ang pumupunta sa ating mga charity works na yan, ng MCGI Cares, Kuya. Kasalukuyan, habang sila po'y nakaupo, nanonood din po sila ng iyong pangangaral dyan. Ayan po, paano sasabihin nyo hindi nangangaral? Bukod pa sa mga lahat na nga po ng mga programa na itinaguyod sa panahon ng kapatid ni Eli, hanggang ngayon naman po nandyan lahat yan At sabay yan. Na-realize ko po sa lahat ng mga binasang talata ninyo, Kuya. Oo nga, kasabay yun lagi Yung mga apostol, pinagkalooban ng kapangyarihang makapagpagaling ng mga may sakit. Nung sila'y utusan ng pangangaral, mangaral sila pero magpagaling din ang may sakit. Ang Panginoong Jesucristo lumilibot, ganun din, gumagawa ng mabuti, nagpapagaling, nangangaral. Ito rin naman po yun, the same. Sabi nyo nga po, may similarity It's just that yung kapangyarihang nasa kanila, wala sa atin. Pero yung wala kay Pedro nung araw, pilak at ginto, wala ako, sabi ni Pedro. Pero yung nasa akin siya kung ibinibigay sa iyo, 3:6 ng gawa. Tayo naman, yung kapangyarihang na kay Pedro, wala kami. Pero kahit papano, meron po kaming pilak at ginto na napagtutulong-tulungan ng mga mahihirap na mga kapatid. Nandito yan, bigay ng Diyos, kaloob para sa inyo. Ang Diyos ang siyang naging
ano po dito nagbigay dito kaya siya papasalamatan natin, paparangalan natin. Kami po maliliit lamang na mga kasangkapan ng Panginoon. Yan po ang aming nararanasan lahat. Sa bagay, kuya, nasasabi ko lang naman po on this part ng mundo, pero sa totoo, sa lahat naman po yan. Kahit na sa Pilipinas, ganyan ko rin naman po nakikita. Pero ito na nga po ang karanasan natin. Talagang lahat binibili natin, pero binibigay natin ng libre. Kaya ngayon, kapatid na Josel, ayan Ito po ang gamot. Binili naming may bayad. Binibigay naming walang bayad. Ayan, Sa tulong at awa ng Diyos, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa karangalan ng Diyos na tumawag sa atin. Huwag lamang natin kalilimutan sa ating pagbibigay. Huwag natin kalilimutan ang sabi ni Pablo. Kahit pa ibigay natin ang ating lahat ng tinatangkilik, ipakain sa dukha, ibigay man ang ating katawan para sunugin, pero wala tayong pag-ibig, wala ding pakikinabangin sa atin. Kaya ang higit sa lahat na nakasangkap sa lahat ng ating mga paggawa, sa pagbibigay ng kung anuman ang nasa atin sa tulong at awa ng Panginoon, sa pag-ikot natin sa iba't ibang dako ng ating mga kapatid at ng ating mga kapwa-tao. Nariyan po, patuloy naman, umiikot ang Mobile Dental and Optical Clinic. At sa tulong ng Diyos, mga kapatid, ay nakaumang na sa hinaharap na yung mga rehiyon natin na hawak ng ating mga servants in charge. Bawat isang rehiyon na kung saan ay may nakatalagang servants in charge. Ano po? Dahil bawat servants in charge, magkatandem po yan dalawa. Ibig sabihin, kung 12 po ang rehiyon, mga kapatid, puwera yung NCR, meron pong bawat dalawang SIC na 2 rehiyon na nakatalaga sa kanila. Kaya po, dahil magka-tandem sila, may 6 po na tandem. Kaya kung loloobin ng Diyos, mga kapatid, bawat isang SIC sa hinaharap, magkakaroon na ng sarili nilang i-deploy na mobile dental and optical clinic sa sariling rehiyon na kanilang pinangungunahan. Kaya po hindi na mahihirapan sa pag-ikot yung ating mobile dental and optical clinic. Sa inyong rehiyon, mayroon na pong itatalaga na sariling mobile dental and optical clinic na iikot sa inyong rehiyon. At may awa po ang Diyos, kagaya ng mga napasimulan natin para malingap ang mga kapatid na mahihirap at ang ating mga kapwa-tao, ito po naman ay higit nating pinaiigting at sa tulong ng Diyos ay ating sama-sama po na ibig na magawa ng mayroong pag-ibig, pagmamahal, na kagaya ng ibig ng Diyos na makita sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa ganitong paraan, tayo ay magiging lalong mapalad na mga magkakapatid. Sana nakikita ninyo ang sentido ng mga bagay na yan at ipagpapatuloy natin yung iba pang mahalagang nakapaloob dito sa ating pinag-uusapan sa araw po ng huling araw natin ng second quarter na ito ng SPBB. Samantala, sana po ay mayroong kayong maibaon sa inyong mga puso, mga kapatid. At sana magsilbi lalo sa ating mga magkakapatid na sa bawat paggawa natin, maisip natin, we are on the right track. Salamat sa Diyos. Sa Diyos, ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailanman.
Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Bago tayo muling dumulog sa pananalangin, sama-sama po nating awitin, mga kapatid, ang magwawagi. Bawat isa'y may pinagdaraanan, may mga hirap, mga kalungkutan, may nangungulila, may namamanglaw, at ang pagluha ay hindi mapigilan. May mga hating gabi hindi mapaidlip, minsa'y nanghihina at pagod ang isip. Pagtibok ng puso ay tila bumibilis, pagkat hindi tiyak bukas na sasabi. Mabuti na lamang at diwa ay napukaw nang maramdaman ang iyong pagmamahal. Ang mga pangamba ay agad na naibsan dahil sa pag-asang di kami iiwan. Kami magwawagi kung iyong sasama, at sa aming laban ay laging tutulungan. Hindi magagabi anuman ang magdaan, pag-asa ay maraming, buhay walang hanggan. Aming dalangin nawa'y pag-isa, mga pagkukulang at mga kamangmangan, kami ay bangon kapag nabubuhay, at huwag bayaan sa iyo'y mapawalay. Kami magwawagi kung iyong sasamahan, at sa aming laban ay laging tutulungan. Hindi magagabi anuman ang magdaan, pag-asa ay marating, buhay walang hanggan. Aming dalangin nawa'y pag-iisa, mga pagkukulang at mga kamangmangan, kami ay ibangon tapat na buhay, at huwag bayaan sa iyo'y mapawalay. Salamat, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ikaw ang pag-asa, ligaya sa buhay.
sama-samang dumalangin sa Diyos, mga kapatid. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, nagpapasalamat po kami ng buong puso naway maging karapat-dapat sa iyong kaitaasan. Ama, sapat ang iyong mga kaloob sa bawat isa sa amin. Lalo pat bukas ang pintuan ng iyong mga salita sa aming taga-akay. Ang kagalakang nararamdaman ng aming mga puso. Pumapawik ng mga kalumpayan, ng mga kalungkot ang aming nararanasan. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal. Patuloy mo kaming sinasamahan. Masagana man ang mga katampalasanan sa aming kapaligiran. Subalit, inalalago mo kami sa kaalaman at karunungan. Panginoon, ang mga katotohanan ng ipinagkakaloob mo sa iyong bayan, loobin mo na ito'y may ukit sa aming mga puso, aming maingatan. Makita mong ito'y aming ipinamumuhay sa araw-araw. Magawa namin ang lahat ng iyong kalooban. Lagi nawang ikalulugod ng aming manglalalang ang masumpungan mo sa aming mga magkakapatid. Panginoon, ipatawad mo po ang mga pagkukulang, mga kasalanan aming nagagawa. Ngayon po'y nagpatawad na kami sa mga nagkulang sa amin. Papanatilihin mong nag-ahari sa aming puso ang pag-ibig, ang awa at habag. Mangyari nawa ang kalooban mo sa aming mga magkakapatid. Sana makasumpong ng kagalingan ang mga anak mong sumasampalataya sa mga karamdamang taglay ng kanilang lupang katawan. Ginoon naming Diyos, nananalig kami, Ama ka namin, na palagi naming matatakbuhan. Ikaw ang aming matibay na muog, lakas ng aming mga kalooban, tibay ng aming pananampalataya. Huwag mo kaming pababayaan. Maawa ka sa amin, lalo na po sa aming taga-akay. Mabigat ang kanyang pasanin. Gabayan mo siya sa pag-akay sa aming mga magkakapatid upang ang aming buhay na pinapahiram mo ay magkaroon ng kabulukan. Magugol namin ito sa pagsunod sa iyong katwiran hanggang makabahagi kami sa pangako mong buhay na walang hanggan. Mananatili pong sa iyo ang lahat ng karangalan at pinakamataas na pagpuri. Maraming salamat sa iyong pagmamahal sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa Diyos amang kadakilaan at sa Anak ay ang karangalan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailanpaman. Ay tanggapin natin
ang basbas at ang pag-ibig ng Amang nasa mga langit, ang biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo, at ang patuloy na pangunguna ng banal na Espiritu, ang sanawang sumapuso nating lahat, magpakailan, kailanman. Amen.